ang IWRR, International Web Radio Rapido. Himpilang may tapang, may puso't malasakit, serbisyo sa bayan. IWRR, umapaimbulong worldwide via live streaming, Facebook Live, at maging sa YouTube. IWRR, International Web Radio Rapido. Ang studio at opisina ay nasa Barangay Bantayan, malapit sa Barangay Hall, Mangaldan, Pangasinan. IWRR, International Web Radio Rapido. Narito na ang muling pagsingkaw ng binansagang Rapido sa radyo. Sa kanyang muling pagpalahaw ay mabusising hihimayin ang mga napapanahong usapin. Makikipagpanayam sa mga taong nasa likod at harap ng mga balita. Mas pinalawak, mas pinatindi, mas pinaanghang, mas pinatapang, mas mabalasik, ngunit balansyadong pagsuri ang inyong maririnig. Rapido Alan Season. Isinilang upang ipagtanggol ang kabutihan laban sa kasamaan. Rapido Alan Season. Walang puwang ang kabuktutan, kasinungalingan at pagkamal sa kaban ng bayan. Rapido Alan Season. Rapido Alan Season. Itanlara! Isang mapagpalayang umaga, makabayan. Muli na naman pong sisingkaw sa simpapawid ang inyong rapidista Rapido Alan Season. Muli pong rarapido sa matiwaling opisyal ng gobyerno maging pribado man nasangkot sa anumang katiwalian. Kasabay po ng pagpuri sa mga taong dapat purihin. Paghimay sa mga isyong napapanahon. Pakikipag-usap, pakipaghuntahan, pakipagtalakay, pakipagtalastasan, pakipagbalangkasan, pakikipagtalamitam sa mga taong nasa likod at harap ng mga balita. In short, makabayan, kayo na naman po yung nakikinig sa inyong palatuntunan, Rapido ni Alan Season. Dito lamang po yan sa inyong himpilang IWRR, ang International Web Radio Rapido. Kumusta ho kayo? Oy mga kabayan, dyan ho sa Santa Maria, Pangasinan, nais ko hong isahin papawid. Yun hong pasasalamat ng mga kababayan ho ninyo diyan sa Santa Maria, sapagkat itong kanilang alkalde na si Mayor Julius Ramos ay naglingkod ho ng tama. Sabi ho nila ay kahit na sino lumaban, hindi kami bibitiw kay Mayor Ramos, sabi. Sapagkat mula daw dun sa kanyang ama na ngayon ay Vice Mayor, parang San Jacinto ito dating mayor yung ama. Ngayon naging vice mayor. Parang San Jacinto, Pangasinan nga. Parehas, Yung anak ang siyang mayor ngayon, si Julius Ramos, mga kabayan. Kung ang pag-uusapan ho natin ay infrastruktura, mga kabayan ko, talaga nga naman, farm to market road, talagang tinutukan ho ng alkalde at ng vice-alkalde. Ganyan ho kagaling. Ito mag-amang Ramos dyan Santa Maria, Pangasinan. Yun hong pasilidad, mga kaibigan, ng mga farmers ay kanya rin hong tinutukan at ibinigay ho sa ating mga farmers dyan ho sa Santa Maria. Parehong-pareho ho yung paglilingkod ho na ginawa ho nitong mag-ama sa San Jacinto. Sabi ko habang kinakausap ko itong si Mayor Ramos, mga kaibigan, naalala ko itong mag-ama
na bagaman Mayor Leo de Vera at Vice Mayor Robert de Vera, mga kabayan ko. Subukan nga ho natin pakinggan at tayo'y nakipagpanayam dito ho sa alkalde ho ng Santa Maria, Pangasinan. Sige ho, eto ho ang tinig, mga kabayan, sa atin hong pakikipagpanayam ha. Ibibigay ko sa inyo. Magandang umaga po sa ating lahat. Tanungin mo ako, paano ba? Ano kung advokasya ho ninyo, Mayor, na maaring mahintay pa ho ng ating mga kababayan? Sa ngayon, tinututukan ko ang sektor ng agrikultura. Nagre-request tayo ng mga makinarya sa National Irrigation Administration at sa Department of Agriculture, mga makina ng patubig at saka mga daluyan ng tubig para lalong mapagbuti ang pagsasaka dito sa Santa Maria, para naman matulungan natin ang mga mahihirap natin magsasaka. Gusto ko ring ibalik ang pagtatanim ng tabako dito na dating malakas na industriya sa sektor ng pagsasaka, ang pagtatanim ng tabako, kasi malaking tulong sa mga magsasaka yung excise tax na nanggagaling sa tabako. Nakipag-usap na rin ako sa National Tobacco Administration. Handa po nating pondohan yung subsidy. Kami ho ay nasa farm, mga kaibigan, ni Mayor Julius Ramos. Kung kaya't naririnig ho ninyo yung kanilang mga roasters, ano ho? Yung manukan ho ito, yung mga manok na panabong. Libong panabong ho yun. Mahilig pala itong si Mayor ding maglaro sa Dakpitarina. Ibibigay sa mga magsasaka para lalo nilang sipagan ang pagtatanim ng tabako, para nang sa ganon lumaki ang excise tax, at sinisiguro ko naman sa mga magsasaka na magtatanim ng tabako na ibabalik natin sa kanila yung excise tax na pinagpaguran din nila. Kumusta naman ho ang aspeto agrikultura kaugnay sa mga kagamitan? Kung sa mga kagabitan ang ating pag-uusapan, tuloy-tuloy ang pagbibigay ng assistance ng National Irrigation Administration sa pamumuno na ngayon ni Engineer De Vera. Nakikipag-ugnayan po tayo palagi sa kanya. Sa katunayan nga, sinisimulan na ang proyekto ng NIA na pagandahin ang daluyan ng tubig ng irigasyon dito sa Santa Maria, para nang sa ganon maayos na maikalat ang tubig na pakikinabangan ng mga magsasaka sa mga sakahang kanilang tinatrabaho. Ano ho ang inihahanda ho ninyo na kapamaraanan kaugnay ho sa patuloy na pagsirito ng presyo ng gasolina, krudo? Meaning, pati ho itong produkto ho natin sa pagsasaka ay magmamahalan. Paano ho ninyo masusuportahan itong ating mga farmers? Sa katunayan ngayon, medyo mabuti na nga ang kondisyon ng mga magsasaka natin, kasi nung nakaraang administrasyon ng aking ama na siya ang mayor, tinutukan niya na halos lahat ng farm to market roads dito sa Santa Maria ay simentado na. Kaya hindi na mahihirapan yung mga farmers natin para dalhin sa palengke, dalhin sa pamilihan ang mga produkto nila. Gulay man, mapamais o mapapalay, madali na nilang nadadala sa mga pamilihan ang kanilang mga produkto. Hindi na sila mangailangan ng malaking gastusin para sa gasolina para madala nila yung mga produkto nila. At pinag-aaralan din namin ng Sangguniang Bayan at ng aking mga department heads kung paano natin matutulungan o mabibigyan ng ayuda ang mga magsasaka, para nang sa ganon mapagaan din nila yung kanilang mga gastusin sa bukid. Sa nakalipas na halos na 2 taon na Mayor, kaugnay sa pandemyang sinapit ho natin, nakarecover na ho ba ang bayan ho nating Santa Maria? Kung tungkol naman sa pandemya, tinutukan din nating maigi ang trabaho natin during the pandemic
At magpahanggang ngayon, katunayan, hindi naman talaga tayo nalugmok dito sa Santa Maria. Kasi laging nakaantabay ang lokal na pamahalan ng Santa Maria sa anumang suliranin na kaugnay sa pandemya noong mga nakaraang taon. Sa edukasyon ho, Mayor, meron pa ho ba kayong scholarship program? Tuloy-tuloy ang scholarship program natin. Pinaplano ko rin na maglaan ng pondo para mapagbigyan yung ibang mga deserving students natin. Sa ngayon kasi, tanging sa Pangasinan State University lang ang pondo na ibibigay natin. Pero rest assured na by next year, madadagdagan ang pondo para sa scholarship program. Yung mga deserving students na gustong mag-aral sa ibang university, siguro mapapagaan din natin ang kanilang gastusin sa pamamagitan ng pag-aalalay natin sa pangmatrikula nila na ipagkakaloob ng lokal na pamahalaan ng Santa Maria. Can we have your message as far as peace and order is concerned, Mayor? When it comes to peace and order, actually, recently lang, 5 days ago, may nag-surrender po dito na pinili ang Santa Maria, isang makakaliwang kapatid natin na galing ng Nueva Ecija. Pinili ang lokal na pamahalan ng Santa Maria at ang kapulisan ng Santa Maria para magbalik loob sa gobyerno. Tinututukan din natin as para sa peace and order is concerned dito sa Santa Maria, tahimik po ang Santa Maria. One of the most peaceful municipality in the province of Pangasinan. Nagkaroon na po tayo ng mga parangal tungkol sa peace and order. Okay, maraming salamat, Mayor. Yan ho mga kabayan, si Mayor Julius Ramos. Ano ho? Maganda yung aming yung aming huntahan eh. Iwasan po natin ang crab mentality, bagkos magkaisa po tayo para lalong maging matahimik at maunlad ang bayan ng Santa Maria. Yun lamang po. Ang pinakauling paalala ko ni Mayor Julius Ramos. Nung araw, magulo ho ang Santa Maria. Yan ay nasa record ho. Nakatala ho yan mga kabayan ko, yung kaguluhan ho dyan sa Santa Maria. Pero lumipas ho ang maraming taon nung pinamunuan na ho nitong mag-ama ang Santa Maria, ay talagang napatahimik ho nila yung bayan ng Santa Maria. Pinaunlad ho mga kabayan, yun hong aspeto agrikultura dyan sa Santa Maria. Hindi ko natanong kung anong stage ng classification itong municipality of Santa Maria. Pero sa basa ko ho, sa nakikita ko, nasa second class, third or second class municipality mga kaibigan. At pwede pa hong umangat iyan sa pamamagitan ho ng pagpupursige na mabago ho mga aspeto na nakasanayan na sa bagong henerasyon mga kaibigan dyan sa Santa Maria, Pangasinan. So, mabuhay po kayo, Mayor Julius Ramos. Ano ho? Sana naman magtuloy-tuloy ho. Yun hong serbisyo ho ninyong tama para sa ating mga kababayan dyan sa Santa Maria. Natanong ko, sino hong sinusuportahan ho ninyo? Sabi ko, sa ngayon ho mga kaibigan sa pagka-presidente ay BBM, ayan. Dati naman hong sa probinsya ho, kaalyado ho, ang ating gobernador at ang ating dating gobernador. Kaya lang, nag-decide ho ang ating dating gobernador bilang leader ho ng political clan dito ho sa lalawigan na magkaroon ng sarili hong political group, kung kaya't nalihis ho yung ibang mga supporters ho o leaders ni dating gobernador Amado T. Espino III, T. Espino Jr. at ng ating incumbent governor Amado I. Espino III, mga kabayan. Pero yung mga nakakapanayam ko naman ho, ang sabi naman ho nila
tuloy-tuloy naman ho ang magandang serbisyo din ng ating gobernador at ng ating dating gobernador dito sa Lalawigan, ang mag-amang Espino. So, hindi mo ipagkakaila, sabi naman ho, nitong ating mga nakakapanayam na mga leaders, na nandyan pa rin yung puso nila. Kaya lang, ang tinitignan ho ng iba, yung partido kasi. May mga pro-partido Ayaw lumihis sa partido. Kung yung iba, gusto pag yung leader mo, yung pinakaama mo ay pumunta sa kaliwa, pupunta ka ng kaliwa, pupunta ng kanan, pupunta ka ng kanan. Pero merong pro-partido na tinatawag na nananatili. Kapag ikaw ay nasa Nationalista Party, mananatili ka sa Nationalista Party. Kung umalis yung ama mo, hindi sumusunod ho yung iba. Kapag ikaw ay nasa liberal, liberal. Pag nasa PDP laban ka, nandun. Kung saan koalisyon ka naroroon, doon lamang ho yung iba, mga kabayan. Meron na ho tayong 22 sandali makalipas po. Ang alas 8 ng umaga, Bagis, Dennis, maraming salamat sa iyo, ha? At kami yung iginaid patungo ho sa lunggaan ni Mayor Julius Ramos. Hindi bale, happy ka namang umuwi, ano? Nakasama ko ho dyan itong si Rapido Ronel na nakapamasyal kay Mayor Julius Ramos, ang alkalde ho ng bayan ng Santa Maria, lalawigan ho ng Pangasinan, mga kabayan. Sa ibang issue, mga kaibigan, magbabalik po ako, standby lamang po kayo. Kayo pa rin po yung nakikinig dito sa inyong himpilan, ang himpilang IWRR. Ito ang IWRR, International Web Radyo Rapido, himpilang may tapang, may puso't malasakit, serbisyo sa bayan. IWRR, umapaimbulong worldwide via live streaming, Facebook Live, at maging sa YouTube. IWRR, International Web Radyo Rapido. Ang studio at opisina ay nasa Barangay Bantayan, malapit sa Barangay Hall, Mangaldan, Pangasinan. IWRR, International Web Radyo Rapido. Ang elektrisidad ay kaagapay sa pag-unlad ng buhay. Maging wais sa pagkonsumo sa kuryente. Hugutin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances. Iwasang mag-overload ang mga aparatong dekuryente nang hindi magkasakuna. Paalala mula sa Central Pangasinan Electric Cooperative o CENPELCO sa pamumuno ni Engineer Rod Corpus. Rapido Alan Season. Dagupan Tipid Computer Center. Meron ho silang mga panindang CCTV, laptop. Meron din silang services mga kaibigan sa mga depektibong computers or CCTV. Ang Dagupan Tipid Computer Center ay matatagpuan dyan lamang ho sa MH Del Pilar, Dagupan City. Pagpupunta ho kayo, bibili ho kayo ng brand new na computer ho ninyo, sabihin lamang ho ninyo ang ating pangalan, si Rapido Alan Season, o kaya ang ating himpilang IWRR. Sabihin ho ninyong narinig ho ninyo rito na magkaroon ho kayo ng sapat na diskwento. Hanapin ho ninyo si Miss Marivic o kaya si Boss Roque. Yan naman ho sa One Alo Pyramid Resort. One Alo Pyramid Resort, matatagpuan po yan sa Barangay Kabanbanan sa Manawag, Pangasinan. Yan ho sa malapit lamang ho yan sa Minor Basilica di Manawag. Kaya sabi ko nga ho, kung kayo ho ay na taga-malalayong lugar, kung kayo ho ay pupunta ng Basilica Manawag o Minor Basilica, pwede ho kayo mag-overnight muna dyan before na kayo ay pumunta kinabukasan sa simbahan, or after na kayo ho ay magsimba, pwede kayo magpahinga ho riyan sa One Alo Pyramid Resort. May swimming pool ho riyan na naglalakihan at may mga rooms na magagara ho dyan sa One Alo Pyramid Resort. Sa usaping Manawag, na pag-usapan din lamang natin ang Pyramid Resort dyan sa Manawag, yung One Alo. Itong si kasalukuyang board member Ming Rosario
kahapon ho mga kabayan ay namigay ho siya ng ayuda sa tulong ho ng ating Gobernador Pogi I. Espino III. Daang-daang residente ho diyan sa bahagi ho ng Pugaro, Barangay Pugaro. Likuran lamang ho yan ng public market ng Manawag mga kabayan. Nandyan ho ako kahapon. Pinanood ko ho kung paano ho tanggapin ng ating mga kababayan ang ayuda na ipinamudmud ho ni board member Ming Rosario. Siya ho yung tumatakbo ngayon na mayor naman ho dyan mga kaibigan sa Manawag, Pangasinan. Rosario, kapag napag-uusapan ho ang Manawag, pupunta ho kayo ng Manawag, magro-Rosario ho kayo, hindi ho ba? O pati yung mga botante dyan magro-Rosario na rin. Ming Rosario, Dr. Jeremy Ming Rosario. Napakainit ho ng pagtanggap po sa kanya. Yan sa mga barangay na napupuntahan at lagi ho akong nagmamasid ho dyan mga kabayan. Hanggang sa palengke, nagtanong-tanong ho tayo dyan sa palengke mga kaibigan. Napakalakas naman ho ng ugong mga kabayan na itong si Mayor Ming Rosario o board member, pagani-ganing Mayor Ming Rosario mga kabayan, ang siyang susuportahan ho ng mga vendors, market vendors dyan ho sa bayan ng Manawag. Kagandang feedback ho yan. Sa dami ho ng atin hong nakapanayam, alay ang sabi ho nila Ming Rosario kami. After ng 3 terms mga kaibigan ni Mayor Kim Amador na tumatakbong Vice Mayor ho ngayon, si Ming Rosario ho ang kanilang napipisil para ipalit ho sa kanya mga kabayan. Dalawa ho yung kanyang katunggali. Dalawa. Ayaw ko nang banggitin yung mga pangalan. Basta't Ming Rosario lang ang aking matatandaan sapagkat siya naman ho yung inu-endorse ho ng ating mga kababayan ho dyan sa Manawag, Pangasinan. Bukas na ho ata yung Kabalikat Farm ni board member Ming Rosario. O meron din ho siya mga kabayo ho dyan. Nagsimula ho sa pangangabayo si Dr. Ming Rosario nung aking pinahiram ng 2 kabayo. Pinahiram ko si Bruno at saka si Uno. Si Bruno at saka si Uno na mga kabayo ko. Hanggang sa natutuwa siya, sumakay ho siya ng kabayo. Natutuho siya mga kabayan. Hanggang sa sabi ko, tulungan kita makabili ng mga kabayo mo. So, tinulungan ko ho siya. Tapos nakursandahan ho niya yung 2 kabayo ko. Binenta ko yung 2 kabayo ko. Pero ang binenta ko ho ay itong si Cardo. Nabili niya yung gwapong kabayo ko na isa, si Cardo. At saka itong si Torvik. So, nasa kanya na ho si Cardo at Torvik. Tapos yung mga nabili pa ho niya sa San Jacinto, kay Kagawad Buda. And yung mga nabili ho niya sa Pampanga mga kabayan at Tarlac. Marami na ho siyang kabayo dyan. Kung gusto ho ninyo makasakay sa kabayo, horseback riding, pwede ho kayo mamasyal dyan sa Kabalikat Farm. Nakakalimutan ko nga lang yung pangalan ho ng baryo. Libre ho, libre ha. Libre, lalo na ho yung mga taga-Manawag, libreng-libre ho kayo. Meron din ho siyang 2 ATV dyan, yung all-terrain vehicle. Katulad ho ng aking all-terrain vehicle, yung ATV ho natin. Ganun ho mga kabayan. Libre pati gasolina mga kabayan. Ikot-ikot lang ho kayo dun sa kanyang farm. 28 minutes na mga kaibigan makalipas ang alas 8 ho ng umaga. Alay dun sa nagsasabi sa akin na bakit ayaw ko daw bigyan ng pagkakataong makasagot itong si Mayor ho ng Kalasyaw. Anong ayaw? Hindi ho ba't iplinay ko na nga ho yung kanyang sagot dun sa aligasyon sa kanya? Iplinay ko para ho sa fair journalism mga kabayan. Ayaw ho niya magpa-interview. Sinasabi ko naman ho, nakikinig naman ho, nanunod naman ho sa ating palatuntunan itong si Mayor Armand Bauzon, mga kaibigan ko. Nanunod ho sa ating palatuntunan, bakit hindi ho siya sumagot? Ako pinasusubaybayan ko ho yan, mga kabayan.
Kaya nga ho, nakapag-record ho tayo ng kanya hong kasagutan doon sa aligasyon ho ng taong bayan. Hindi naman ho yung mga opposition ho ang nagbibigay lamang ho ng aligasyon. Hindi ho sila nagsasabi ho sa akin yung mga tao ho, mga kaibigan, siyempre sumingaw mula sa sangguniang bayan ng Kalasyaw, mga kaibigan, sumingaw ho yung mga anomalya ho, allegedly yung mga anomalya. Sa pagsingaw ho niyan, mga kaibigan, doon yun lumitaw na tinutukan ho natin, mga kaibigan, sapagkat hindi ho kasi kwan yan. Hindi ho ordinaryong alingas-ngas lamang ho yan, mga kaibigan. Malaking usapin ho yan ang gusto kong pumunta rito, para wala ho kayong masabi, na itong oposisyon na si ABC President Mamilin Maya Karamat na tumatakbong mayor. Sige, hindi ko kukumbidahin dito yan, si Mayor Karamat, si ABC President Karamat. Hindi ko rin kukumbindahin yung mga iba na konsehales ho niya. Si Vice Mayor na lang, incumbent Vice Mayor, hindi ho, hindi ho kaalyado ho yan. Wala sa ticket ho yan, mga kaibigan, ni Madam Maya Karamat. Sapagkat ang Vice Mayor ho niya ay si Kevin Macanlalay, mga kabayan. Although sumusuporta, siyempre, itong si Vice Mayor Mahadeva Messina. Ano ho yan? Independent ho na tumatakbo. Pero ang napipisil ho niya na suportahan, si ABC President Maya Karamat. Di ba? Pero the mere fact na nagsosolong tumatakbo ho yan at siya yung kumokontra dito sa administrasyon nitong si Joseph Armand Bauson, ang kasalukuyang mayor ho, mga kabayan. Siya ho ay kukumbidahin ko. Sige, susubukan ho natin na papuntahin ho rito sa ating himpilan, mga kabayan. Baka sakali ho na siya na mismo ang magsabi kung ano ho ang katotohanan ho dyan sa Sangguniang Bayan bilang presiding officer ng Sangguniang Bayan, mga kaibigan, sa Kalasyaw. Ang habang usapin na ho yan. Sa totoo lamang, ako, Mayor Armand Bauson, nagsasawa na ako sa isyong yan Sa totoo lang Kaya lang ako'y nadadarang ho tuwing pina-follow up ho ng ating mga kababayan dyan sa Kalasyaw. Kung ano ng estado. Ang gusto nila magkaroon ho ng aksyong tama. Kulang na lang ho na sabihin nila, dapat makulong ka. Ngayon sasabihin ho ninyo na hindi ho kayo nabibigyan ng pagkakataon yan, sinusuportahan ho ninyo, Mayor. Anytime, any day, magsabi ho siya. Alam mo niya, alas 8 hanggang alas 9 lamang ho itong aking palatuntunan, mga kabayan. Pero sa haba ho ng araw, mga kabayan, pwede kitang bigyan ng isang oras dito sa ating palatuntunan. Dumating ka rito ng alauna ng tanghali? Pwede. Alas 2 ng tanghali? Pwede. Alas 3, alas 4, alas 5, or gabi? Pwede. Hanggat nandito yung aking technician, mga kabayan. Pwede kitang bigyan ng pagkakataon. Upuan natin. Isang oras, ibibigay ko sa'yo. Sabi ko nga, I'm not going to antagonize you. Pag nagpunta ka rito, sige, hahayaan kita na magpaliwanag. Question, pasundot-sundot, sige. Hindi kita awayan sa aking harapan. Hayaan kita magsalita, ipaliwanag sa taong bayan. Maliwanag ho yan na ikaw ay aking kinukumbida sa ating palatuntunan, sa ating himpilan, na hindi kita sinisingle out. Baka kala mo, yung taong bayan nang magde-decide kung karapat-dapat ka na bumalik bilang mayor ho dyan. Huwag ho ninyo akong sisisihin sapagkat ako'y tagapamahayag laang. Nagsasabi lamang ako ng salubin ng taong bayan. Hindi ko gawa-gawang mga isyo Ikaw na mismo nakakarinig. Yung mga kababayan mo mismo nagsasabi. Siyempre, ang nakatutok sa iyo, yung mga kasama mo dyan sa munisipyo. Lalo na ho yung mga taga-Sangguniang Bayan. Sapagkat sila ang nakakaalam. Sila ang may jurisdiction para ikaw ay usigin. Napakabigat. Ang kasong pagnanakaw, pandarambong, mga kabayan ko, kasuklam-suklam sa batas ho natin. Hindi kita pinaparatangan.
Kung paratang man yan ay paratang palaang. Hindi kita hinuhusgahan. Naintindihan mo pa yun? Mayor? Hindi kita hinuhusgahan. Isang paratang na dapat mong sagutin sa taong bayan. When you come over here, hindi ka sumasagot sa akin, bagkos ay sumasagot ka sa iyong mga constituents. May gala eh. Oh. Magsapasabi ka lang, magpasabi ka. O pwede ka mag-text sa akin kung kailan mo gustong pumarine. 0933-955-3366. Sige nga, kung mahihintay nga kita. Hindi ka magigisa dito, hindi ka magigisa. Maniwala ka sa akin. Ha? Magsasabi ka lang ng katotohanan na isapat na. Good morning, bro idol, Rapido Alan. Sabi ni Alvin Sandoval, magandang umaga rin sa'yo. Grace Juquino Sarmiento, watching from Santa Maria, Pangasinan. Basta Ramos, ayos. Sabi nitong si Grace Juquino Sarmiento. Grace, maraming salamat ha, at kayo nakatutog dyan sa Santa Maria, Pangasinan. Thank you. Si Paganiganin Konsehal, Jose Roderick Sison Javier. Maganda umaga sa iyo. May cousin, may compadre. Maganda umaga sa iyo. God bless you always. Ramdam ko, mananalo ka sa eleksyong ito dyan sa Lingayen, Pangasinan. Maganda yung kinapitan Mayor Nalupa Batawil. Mayor Leopoldo Nalupa Batawil. Magandang ano ho yan. Magandang puno ho yan. Magandang lalaki pa. Kaya sa tingin ko hindi ka mahihirapan. Okay? Yung taga-Estanza, Lingayen, Idol Rapido, sabi ni Mi Karasig. Kayo dyan sa Estanza ha, Leopoldo N. Batawil, huwag ho ninyong pasisingitin yung mga korap na opisyal dyan. Ang ibotos ho ninyo, ang tulungan ho ninyo ay yung alam ho ninyong tamang maglingkod sa bayan. Raymond Leo Madrid, kumpadre, good morning. Magandang umaga. More power sa channel mo, sabi niya. Thank you. Maraming salamat sa iyo. So, babalikan ho natin mga kaibigan itong bayan ng Kalasyaw. Hindi ko ipagkakait sa iyo ang ating mga mikropono. Sa gusto, pagsabay-sabihin ko pa itong 3 microphone sa harapan ko, itutok ko sa iyo para malakas yung dating mo tayo ho, walang masamang tinapay ho sa atin mga kabayan. Walang masamang tinapay. Ibibigay ho natin ang karapatan ng bawat isa sa ating palatuntunan. Huwag lang ho kayong magsinungaling. Sapagkat itong programa ho mga kaibigan, hindi ho natutulog. Nakamasid ho lagi. Naka-off man itong ating himpilan, nakamasid ho ang atin hong mga galamay ho, itong ating mga kasama ho sa Radyo Rapido, mga kabayan. Di ba? So, kung akala ho ninyo, wala na, tapos na. Hindi. Tingnan ho ninyo. Ako nga ho'y nag-resign, nawala ako sa mainstream ng pamamahayag, mga kabayan. Wala ho akong radyo, ha? Wala akong radyo. Hindi ho ninyo ako naririnig sa radio station ngayon. Naririnig ho ninyo ako dito ho sa live broadcast. Hindi na ninyo ako naririnig sa isang mainstream radio station. Kaya nagtayo ako ng sarili kong studio, sarili kong opisina para mapanood ho ninyo ako everyday. Hindi man kayo makapanood ng alas 8 hanggang alas 9 ho ng umaga, pwede ho ninyong buklatin ang inyong mga cellphone, ang inyong mga computers, laptop, at hanapin ho ito at IWRR channel. At IWRR channel. Yan, nakikita ho ninyo yan. Hanapin ho ninyo yan. Yan ho ang ating Facebook page, mga kabayan. So, kahit anong oras, buklatin ho ninyo. Kunwari, yung issue ho ngayon, mga kabayan, petsa 23 ho ng Marso, makikita ho ninyo. Mapapanood ho ninyo ako, maririnig ho ninyo mga tinurang ho sa palatuntunan ito, mga kabayan.
Sige ho, 22 sandali ho bago sumapit po ang alas 9 ho ng umaga. Inuulit ko lamang ha. Inuulit ko lamang ho. Bibigyan ko ng pagkakataon dito si Mayor Joseph Arman Bauzon. Sabihin ho ninyo sa kanya. Kapag may nagsabi sa inyo at tinanggihan ho niya, hindi ho ninyo ako masisisi na everyday matitikman niya areo. So, kita nyo, lakas ano, ito yung pamalo ko kay kay Bruno. Although, madalang ho niyang matikman itong lahat kong to. Sapagkat masunurin ho yung aking kabayo. Kahit na hindi ko ipinapalo sa kanya, dito pamalo ko na lang din eh. Pamalo ko na lang sa mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Katulad ho ni Joseph Arman Bauzon, mayor ho ng Kalasyaw. Bukas ang ating guest makabayan ay si Mayor ng Lawak, Pangasinan. Bayan ng Lawak, lalawigan ho ng Pangasinan, Mayor Ricardo Balderas. Bukas ho. Supposedly, ngayon sana. Kaya lang ho mga kaibigan, mayroon hong buntis Congress ng Lawak. At si Gobernador Amado Pogi I. Espino III ang kanilang guest speaker dyan sa Lawak. I-welcome ho ni Mayor Ricardo Balderas itong si Gobernador mga kabayan. Kasabay ho ng ayuda dyan ho sa barangay, sa bayan ho ng Lawak, Pangasinan. Dati ho barangay ho ng Manawag ho yan. Yung Lawak, Municipality of Lawak. Barangay lamang po yan nung araw ayon sa history mga kabayan. So bukas kayo ho ng mga taga-Lawak, Pangasinan, tumutok ho kayo sa IWRR. Magpa-load na ho kayo ng data ho ninyo. Kailangan may data ho kayo. Good for 3 days, yung mga ganon. Para makamura ho kayo. Para lagi ho kayong nakatutok ho sa atin hong palatuntunan. So abangan ho ninyo si Mayor Ricardo Balderas bukas. Yung kanyang Vice Mayor naman ho, next week. Naka-schedule ho rito mga kaibigan. Si Vice Mayor Nelson Gayo. Magbabalik po ako makabayan ay standby lamang ho kayo. Pasensya na paminsan-minsan ho meron hong pag-udlot ho itong ating signal. Pero mape-perfect din ho natin yan makabayan ko. Sandali lamang ho, dyan lamang po kayo. Ang elektrisidad ay kaagapay sa pag-unlad ng buhay. Maging wais sa pagkonsumo sa kuryente. Hugutin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances. Iwasang mag-overload ang mga aparatong dekuryente nang hindi magkasakuna. Paalala mula sa Central Pangasinan Electric Cooperative o CENPELCO sa pamumuno ni Engineer Rod Corpus. Wow, Han! Buhay pa pala itong Marigold Bookstore. Oo nga, no? Ang tagal kasi nating di nakapagbakasyon dito sa Pilipinas, Han. Pero tanda ko pa, Han, na dito tayo madalas mamili ng gamit pang eskwela natin noon. Akalain mo, nakapagtapos tayo sa pag-aaral na naging kaagapay natin ang murang presyo ng Marigold Bookstore, Han, at bahagi ng ating tagumpay ang Marigold Bookstore. Alam mo ba, mula elementarya hanggang makatapos ako sa kolehiyo, dito binili ng nanay ko ang mga gamit ko noon. Kasi, mura na, di kalidad pa. Halika na sa lubhan at makabili nga ng gamit ng mga pamangkin natin. Marigold Bookstore. Mula noon hanggang ngayon, presyo'y swak sa budget. In a world that is drastically changing and full of uncertainties, here is Iridanos Avellino Business Partners, an ally that you can rely on. We offer protection, health plan, savings, investments, and retirement plan as we fulfill our mission to help people plan and achieve their financial goals in life. Because today, planning makes your dreams come true.
For inquiries, you may contact us at 0950-50-21812 or at 075-202-5307. Iridanos Avellino Business Partners. Insular Life in Life. Iridanos Avellino Business Partners, a legitimate partner of Insular Life, the first and largest Filipino life insurance company here in the Philippines since 1910. Iridanos Avellino Business Partners with the GA President Ricky Avellino, an ally you can trust. Mas pinaanghang, mas pinatapang, Rapido Alan Season. Katulad din po mga kaibigan ng Santa Barbara, Pangasinan. Kung napag-uusapan ho yung kalasyaw, talagang sumasabay din ho mga kaibigan. Ang issue ho dyan sa Santa Barbara. Nakakapanggalaiti na tuwing may iisip mo na nagkaroon ho sila ng loan na 180 million pesos mga kabayan. At kung saan-saan lamang ho napunta. Na sinasabing nga ho natin, yung plaza alone, binadgetan ho yan ng 40 million pesos mga kabayan. Akalain ho ninyo na yung 40 million pesos mga kaibigan iginugol daw ho sa plaza. Napakalaki ho ng salaping yun mga kaibigan. Na sa plaza lamang ho napunta na kung kwekwentahin mo ay hindi aabot ho sa 20 milyon mga kabayan, kalahati. Mas malapit sa katotohanan mga kaibigan kung aking sasabihin, kung aking prepresyohan yung nasa plaza na 10 milyon. Kung 10 milyon ang aking pakiwari, minawawala ho mga kabayan ko na 30 milyones. Hindi ho ba ang laki ho niyan? Galing ho sa tax yan mga kabayan ko. Iniloan binabayaran ho yan mga kaibigan. Loan from Land Bank. So ang magbabayad po niyan ay ang taong bayan sa pamamagitan ho ng buwis. Kita ho ninyo. Kaya ngayon, pupursigihin kayo na singilin sa mga buwis ho ninyo. Pupursigihin ho kayo na magbayad ng taripa ho ninyo dyan sa market, kayong mga vendors, maging yung mga ambulant vendors. Ganyan ho kasalbahe itong mayor ho ninyo. Kaya nga ho, inaalagaan ho natin ultimo sentimo ng sambayanan mga kabayan. Sapagkat hindi ho hindi natin nais na masalaula ang kabanho ng ating bayan. Yun nga hong gymnasium ho ninyo. 80 million ho ang budget ho niyan mga kabayan. Ang laki ho niyan. O 80 million. Matatapos na naman ho ang termino ho. O bumibilang na lang ho tayo mga kabayan ko ng 3 buwan. 3 buwan para siya ho'y bumaba sa pwesto kung siya ho ay magagapi. O Abril, Mayo, Hunyo. Bababa ho siya ng huling araw ng buwan ng Hunyo kung siya ay matatalo. Hindi pa tapos mga kabayan ko yung gymnasium na binadgetan ng 80 million pesos. Ay sino ngayon na magsasuffer ho dyan mga kabayan? Yung susunod na mayor, si Mayor Carlito Zaplan. Siya ho ang babalikat ho dyan sa iiwan ng problema. Siyang magbabayad ng utang ng kasalukuyang administrasyon. Siya ang tatapos sa mga nakabinbin na proyekto mga kabayan. Sapagkat hindi gawain ni Mayor Carlito Zaplan na yung mga nasimulan ay sasayangin, babasagin na lang at itatapon na lamang. Kung nagastusan na ho
ng unang administrasyon, ginagawan ho ng paraan para matuloy o maritoke. Ganyan ang ginagawa ni dating mayor at bumabalik na mayor ng Santa Barbara, Carlito Zaplan, si Calito. So ito ho mga kabayan na usapin, hanapin ho ninyo. O kung may magaling ho sa inyong engineer dyan, architect, pumunta nga ho kayo dyan sa ginagawang gymnasium or sports center. Tignan nga ho ninyo kung magkano na ho ang nagagastos. Tignan ninyo yung mga I-beam na ginamit, poste. Marunong naman kayo dyan eh. Alam naman ho ninyo yung presyo eh. Mga bakal na ginamit, mga sementong ginamit. Kwentahin nga ho ninyo kung meron na hong 10 milyones na nailagay ho dyan. Yun lamang ho yung sports center. 80 million. Iba ho yung istruktura na ginamit ho doon sa plaza. Iba ho yun. 40 million daw ho yun mga kabayan ko. Sige nga. Ngayon, akusan ho ninyo ako na ako ay gumagawa lamang ng isyo. Oh, no. Recorded ho yan dyan sa bayan ho ninyo. Recorded ho yan sa land bank kung saan kayo kumuha ng utang. Kung saan kayo nangutang. Recorded ho yan. Saan nyo ginamit ang perang yan? Ang problema ho natin mga kabayan ko sa totoo lamang, pwede ho magkaroon ho ng record sa munisipyo, even sa sanggunian, na ito ang pinagkagastusan, 40 million para sa plaza, 80 million para sa sports center, at iba pa. Pero kung hahanapin mo yung proyekto yon at wala, lumalabas ho na ghost project kung wala ho ang proyekto. Meron ho sa listahan pero wala ang proyekto. Ghost project ho yung ganyan mga kabayan ko. Ito, unfinished. Hindi pa ho tapos mga kabayan ko yung proyektong yan. Pero ang titignan mo ngayon, paramihan ho ng accomplishment. Accomplishment niya sa munisipyo at accomplishment ni Mayor De Los Santos sa kanyang pamilya. Paramihan. Ilan ang dump truck niya na dumating bago nung siya ay nag-mayor? Ilan ang heavy equipment niya? Loader, caterpillar o karkar, o anong tawag dyan? Ilan? Pison, ilan? Kung anong meron sa isang construction firm na malakihan, ilan? Tanong nyo, saan galing ang kanyang salapi? Itanong ho ninyo. Mas marami ho na accomplishment ho niya. Subi. Mas marami hong subi. Sa construction firm ho niya, makabayan ko. Kesa nagawa sa bayan ho ng Santa Barbara. Anak ng wago. Hindi ho natin pwedeng palampasin ho yung mga ganyan hong gawain, mga kaibigan. Tayo ho'y nagtitimpilaang ng mahabang panahon. Pero ako'y nanggagalaite. Kaya sabi ko, sige, hintayin ninyo. At pag nag-function na itong aking very first online broadcast studio in Pangasinan, tatamaan kayo. Eto na ito. Eto na. Namamayagpag na ho tayo mga kabayan. Dito ho, wala ho tayong sweldo din eh. Wala ho tayong sweldo. Tayo ho ay naglilingkod sa taong bayan mga kaibigan. Walang magbabayad ho sa atin. Ang station manager dito, yung aking wife. Si Tricia. Siyang station manager, yung mga yung mga advertisers. Pwede kayong mamasyal dito sa aming opisina. At magpa-commercial ho kayo. Para meron tayo panpasaho dito sa mga staff ho natin. Don Emilio Medina. Thank you for watching, Don Emilio. Kumusta
Kamusta dyan sa Amerika? Don Emilio Medina. Number 1 kagawad Jing Javier, sabi ni Mi Karasig. Talaga, number 1 consular siya ng Lingayen. Dapat lang. Pero ano ba numero ni pagani-ganing consular, pinsan kumpadre, Jose Roderick Javier, Season Javier, aka Jing Javier. Mananalo yan. Pustahan tayo. Piso. Mananalo ng barko. Naalala ko itong si kumpare kong Winky. Winky Manawis. Piso manali barko. Ang daki na saan Ataloak. Sabi ko, mananalo ito. Kaya ako si Winky Manawis. Pero libo-libong botos din mga kabayan. Dagupan City, tumakbo siya nung mga 2 elections na ang nakalipas mga kabayan. Wala hong palad apo yan ng dati mayor ng Dagupan, si Cipriano Manawis. Gusto sana ipagpatuloy yun legacy naman ng kanyang lolo at ama. Ang kanyang ama dating Vice Mayor, Teddy Manawis, mga kaibigan. Wala na hindi na kumandidatong muli itong si paring Winky Manawis. 3 minuto bago sumapit ang alas 9 ng umaga, mga kabayan. Hayaan ninyo, marami naman tayong panahon pa para tayo magkahuntahan. Dito sa ating himpilan. Kayong pinapaalala ko bukas, kayong mga tagalawak, tumutok kayo at atin kakapanayamin itong si Mayor Ricardo Valderas. Siya pupunta din sa ating himpilan bukas ng alas 8 ng umaga. Kaya kung meron kayong mga katanungan dyan sa lawak, ihanda ninyo, matanong ninyo. May suggestion ako dyan bukas isasuggest ko sa kanya. Kasi hindi ninyo alam kung nasaan yung lawak, Pag nagpunta kayo ng Manawag, didiretso kayo papuntang papuntang Binalonan. Kapag sa kalagitnaan ng Manawag Binalonan, meron diyang palef. Yan naman ay papuntang Puso Rubio. Di wala kang makikitang bayan ng lawak. Kasi Manawag to Binalonan ka, didiretso ka. Wala kang makikitang bayan ng lawak kasi wala kang mababasang lawak Yun dairy farm. Yun ginawang dairy farm dyan. Yung may mga baka noon, ewan ko kung may baka pa ngayon, wala na ata malaking lupain yan, ilang ektarya yan, mga kabayan ko, na sinasabi na yan ay kinuha sa mga magsasaka. I don't know kung binili sa kanila o inagaw laang sa kanila. Bukas malalaman natin ang istorya niyan, mga kabayan. Yang dairy farm na yan, ilang ektarya yan, mga kabayan ko. Lawak na yan, Pagdating mo dyan, lawak na yan, mga kaibigan. Ang bayan kasi ng lawak ay nasa looban sa bandang kanan. Ngayon, ang suggestion ko ay ilabas dun sa dairy farm. Pwede ipalit. Yung dairy farm, pwedeng dun sa kinaroonan ng palengke at munisipyo, dun gawin, bandang looban. At itong bayan nila mismo ay ilabas dyan sa dairy farm. So nasa kalsada mismo, along the road, makabayan ko. National Road yan. So pwede po dyan, mga kaibigan, na ilipat ang munisipyo na magkaroon naman ang mukha ng bayan. Sapagkat hindi nakikita Pwede rin iwanan ang palengke doon sa kinaroonan ngayon, sa looban. At ilabas yung mukha ng bayan, ang munisipyo at plaza. Malaking plaza yan. Kung gumawa ng plaza dyan, pwede magkaroon ng malaking gymnasium o sports center dyan sa dairy farm. Pwede magkaroon ng magara at mataas na building dyan para sa munisipyo. Pwede rin magkaroon ng palengke doon sa bandang likod at
Sapat ho yan na gawin hong parking space, yun hong bandang likuran para sa mga mamalengke. Ang ganda ho ng lugar na yan, makabayan ko. Kapag inilabas, iyon hong palengke. Bukas, isasuggest ko ho yan kay Mayor Balderas, makabayan. Ako ho'y wala ng sapat na oras, mga kaibigan. Mag-iiwan na ho ko ng isang magandang umaga ho sa inyo lahat. Antabayanan ho ninyo itong si Rapido Atong Remogat. Kasama si Rapido Bingo Lucasan. Thank you, mga kabayan. Hanggang bukas po, maraming salamat. Good morning ho sa inyong lahat. Ito ang IWRR, International Web Radio Rapido. Himpilang may tapang, may puso't malasakit, serbisyo sa bayan. IWRR, umapay bulog worldwide via live streaming, Facebook Live, at maging sa YouTube. IWRR, International Web Radio Rapido. Ang studio at opisina ay nasa Barangay Bantayan, malapit sa Barangay Hall, Mangaldan, Pangasinan. IWRR, International Web Radio Rapido. Inyong napakinggan ang muling pagsingkaw ng binansagang Rapido sa radyo. Balansyadong pagsuri sa usapin. Mas pinaanghang, mas pinatapang, mas mapalasik. Rapido Alan Season. Isinilang upang ipagtanggol ang kabutihan laban sa kasamaan. Rapido Alan Season. Walang puwang ang kabuktutan, kasinungalingan at pagkamal sa kaban ng bayan. Rapido Alan Season.